Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok eh. Kapag aabot kami ng round, posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. Hey yo, what's up sa inyo mga kabenyo? At today, meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Janrel Casimero umamin na hindi nga mananalo dito kay Naoya Inoue kahit pa magtagpo nga daw sila nito. Pero meron naman daw pang laban etong si Utol Janrel na kaya nga niyang ma-knockout etong si Naoya Inoue. Pero pag umabot nga raw sila ng 12 rounds, talaga mahihirapan siya dahil sa bilis ng mga kamay nga nito mga kapenyo, no? Kumbaga talagang may mga kombinasyon, no? Etong si Naoya Inoue. Hindi katulad ni Janrel Casimero, pilim-pili yung kanyang mga suntok. Pero pag pumasok naman ang suntok neto ni Utol Janrel Casimero, pwede talagang matulog, no? Etong si Naoya Inoue. At tara mga kapenyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito kay Jawe Boy Boxing TV. Dito naman natanong si Casimero kung ano daw ang masasabi niya kay Inoue. At ito ang sagot ni Casimero. Marami na kasing nagsabi talaga na wala daw makakatalo kay Naoya dahil si Naoya daw isang monster, mabilis, malakas. Sabi ko naman, nung nag-schedule kami 2001, yun pinaghandaan ko talaga na mabuti na maganda yung laban namin at mapapatunayan ko sa lahat ng mga tao na ako yung magkapatalo sa kanya. Dito naman sa So yan mga kapenyo, kita nyo naman confident ang ating angas ng Pinas, no, na talagang matatalo niya etong si Naoya Inoue. At talagang narinig nyo naman kung gaano nga karami ang sigaw ng mga Pilipino, no, na gusto talagang makalaban ni Utol Janrel Casimero etong si Naoya Inoue. Pero kung ako ang tatanungin mga kapenyo, no, dapat naman talaga na magsalpukan na sila kasi sa totoo lang, paedad na rin etong si Utol Janrel Casimero. Hanggang kailan siya tatapatan na etong ni Naoya Inoue, no? Kumbaga lagi lahat na lang ng pag-iwas ginagawa nito ni Inoue, no? Even though na alam naman natin na hindi siya natatakot kay Janrel, pero sa knockout power nito doon siya ilag, no? Na baka mamaya masikwatan siya. Kasi pag nasikwatan nga naman siya, tapos ang kanyang karera. Si Janrel ang aangat. Kaya yun ang iniiwasan dito ni Inoue. Sa tingin ko lang yun ay sarili kong opinion mga kapenyo Pangatlong tanong, natanong si Casimero kung malakas daw ba si Inoue at ito ang sagot niya. Sinabi naman ni Casimero na noong nasa bantam pa si Inoue, mas magaling at mas mabilis pa daw ito at may kasamang lakas. Ngayon na nasa super bantamweight daw ay nabawasan daw ang bilis nito pero may lakas pa din. Mas mabilis, mas malakas siya nung yung bantam. Ngayon parang bumagal siya ngayon. Imawachut to nagka-face. Okay. Nung nasa bantamweight pala etong si Naoya Inoue, mas malakas nga raw at mas mabilis, no? Sinasabi dito ni Utol Janrel. At ngayon super bantamweight na siya, medyo bumagal pero may lakas pa rin. Which is kung bumagal talaga itong si Naoya Inoue, medyo masasabayan talaga, no, ni Casimero ito, no? At napakagandang laban talaga nito Sa totoo lang, hindi lang masyadong na-push talaga ng mga Hapon to, no? Talagang nilayuan lang talaga nila etong si Janrel Casimero. Even though na nakapagbigay na si Utol Janrel na magandang performance, ganun pa rin yung naging tingin nila, no? Gaya nung huling laban nga niya dito kay Uguni. Dati nung mabilis siya tapos malakas. Ngayon yung Bantam di ba? Hayakote. Kita nyo naman yung mga suntok talaga ni ni Naoya Inoue. Grabe, parang flash lang parang alam mo yun, parang sinikwat lang niya, ang bilis sabay biglang tumutumba talaga kalaban pagka napangahan niya, no? Ngayon sa super bantam parang hindi siya masyadong mabilis pero may lakas niya. Dito naman ay natanong si Casimero kung anong gagawin niya kung makaharap niya si Inoue. Ang sagot naman ni Casimero ay kakalkulahin daw muna niya si Inoue at hindi magpapadalos-dalos gaya ng mga ginagawa niya sa mga nakalipas nitong laban, na alam niya sa sarili niya na kaya niyang durugin sa early rounds. Scientific kasi yung gagawin ko sa kanya yung aralan ko yung galaw niya at yung moves niya. Ayan. Surprise. Sa sunod na tanong, natanong si Casimero kung kaya daw ba niya si Inoue. Ang sagot dito ni Casimero mga tol ay mabilisang yes. Dahil KO lang daw talaga ang pag-asa niyang manalo kay Inoue. Aminado si Casimero na madaming magpakawala ng suntok si Inoue. Rinig nyo na mga kapenyo talagang yun lang ang pag-asa no, ng ating angas ng Pinas. KO lang talaga, no? Wala nang iba. Kasi kung hindi ma-KO to ni Janrel Casimero, automatic alam naman natin na lahat yon talo siya. Kasi sa
sa bilis talaga ni Inoue, sa bilis niya magpakawala ng mga suntok, ewan ko na lang kung saan talaga aabutin, no, si Janel Casimero. Kasi alam naman natin na talagang umiidad na yung ating kampiyon eh. Tapos pangalawa, makikita mo naman na talagang nag-iiba na rin, no, yung performance ni Utol Janel Casimero sa mga huling laban niya. Unlike lang dito kay Saul Sanchez talaga na talagang kita nyo naman na sensational knockout talaga yung nagawa niya. Pero hindi pa natin alam sa mga susunod niyang laban kung ganun pa rin ba ang galaw ng Janel Casimero. Kasi kung magbabago, mas lalong lalabo na ng lalabo yung Naoya Inoue. Kaya nga ako, lagi ko sinasabi dito mga kapenyo, sana Utol, talagang lagi mong i-maintain yung kondisyon mo at talagang tignan mo palagi, pati yung mga pagkain mo, talagang kailangan makontrol mo, no, yung ganyang kalakas, no, at pati yung timbang mo syempre in the future mas ayusin na para at least wala na maging gusot o maging problema gaya na lang na nangyayari ngayon. Kung aabot daw sila ng 12 rounds ay malamang matatalo siya nito. Pero hahanapan daw niya ng butas si Inoue sa lahat ng rounds para inakaut ito. Yeah, KO talaga kasi KO lang talaga yung manalo yung sa akin kasi madami siyang sumuntok kapag aabot kami ng round. Posible na matalo niya ako kasi maraming bitaw yung suntok niya. At sa huling talagang totoo naman yung sinasabi ni Janel, no. Kahit nga ibang analyst talagang nakikita yan. Ako nga viewer lang na fans lang ako ng boxing, no. Pero talagang nakikita ko ang panalo lang talaga ni Utol doon is knockout. Kasi kung hindi niya ma-knockout talaga si Inoue, yari talaga siya, laglag talaga siya diyan. tanong sa kanya mga tol kung ano ba talaga ang plano niya sa ngayon. Gusto niya munang maging 4 times world champion at dito niya nga ito magagawa sa super bantamweight mga tol. At huling-hiling at banat pa nito ay panatakbo lang daw si Inoue dahil yun daw ang gusto talaga ng mga Filipino fans na sana ay lumaban na sa kanya si Inoue. Oo, talaga napakaraming Pilipino na gusto talagang magkalaban at magkabanggaan na to para magkaalaman na. Ganun na mga Pilipino parang kumbaga sugal na, no? Magkaalaman na tayo kung sino talaga magaling. Yung bansa nyo bang Japan o bansa namin Pilipinas, ganun yan Kaya ako sobrang nalulungkot lang ako pag nakikita ko yung mga kapwa natin Pilipino, sila pa yung nangihila pababa dito sa ating kampyon. Kaya sobrang nalulungkot ako mga kapenyo dahil nga ganun yung nangyayari. Imbis na sana reunited tayo, nagkakaisa tayo, pero hindi, tayo pa mga Pilipino yung nag-aaway-away na kung saan pinagtatawanan na lang tayo ng mga taga-ibang bansa, diba? Sobrang hirap talaga ng ganito sitwasyon ni Casimero. Kung ako nalulungkot baka mas lalo si Casimero. Gusto ko talaga magiging world champion muli, magiging 4 times world champion at saka sana po lalaban na sa akin si Naoya. At marami na rin nagsasabi sa akin kahit sa aking Facebook page, sa YouTube channel ko na Naoya, lagi na lang binabanggit Naoya, hindi naman lalaban sa atin paano yan? Gusto nating lalaban si Naoya panay takbo naman sa So, yun. Grabe yun mga kapeyo sa harapan pa ng mga Hapon. Sinabi ni Utol Janel, no, na panay takbo. Parang iwi niya sabihin, panay takbo naman tong The Monster nyo. Kaya talaga maraming nagngingit-ngit na mga Hapon dito kay Utol Janel Casimero, no? Kaya kumbaga maraming naaangasan sa kanya siguro ng mga Hapon at marami talagang nagagalit na nambabash kay Janel kasi nga talagang pag magsalita siya diretsahan, no? Pero which is totoo naman talaga na panay ang iwas neto ni Naoya Inoue sa kanya. Talagang nakakabwisit nga lang talaga yung ganun, no? Kasi kumbaga hamon ka ng hamon pero yung kalaban mo parang ghost lang parang walang nakikita Kumbaga kahit na hinahamon mo na, parang wala lang, dead mo lang sa kanya. Pero kung mga panahon niya nung araw, Muhammad Ali, Mike Tyson, kung sino yung makakaharap nila, sino yung maghamon sa kanila, puta talagang laban yan, bakbakan yan. No, hindi iniisip yung pera-pera, talagang sige, labanan natin yan. Yan ang offer sa kanya, tanggapin niya yan. Basta mapakita niya na talagang world champion siya. Dapat naman talaga ganun, katulad ni Senator Manny Pacquiao. Bakit siya natanghalan pound for pound king? Dahil nga wala siyang inaatrasan na kalaban. Even though na pang 4th fight na nga kay Marquez na dapat talaga hindi na siya lumaban doon kasi 3rd fight. Kumbaga 2 beses siya nanalo, 1 draw. Dapat yun, tapos na yun Pero hindi, pinagbigyan pa rin ni Senator Manny kasi nga mabait na tao si Senator, no? At saka gusto niya na sabihin talaga ng mga tao, siya ang tunay. Dapat ganun si Inoue, wala siyang iniiwasan. Kung sino yung naghahamon sa kanya, nakapwa niyang boksingero, pwede naman niya labanan yan Kahit kung ayaw niya ng may belt, kahit
kahit non-title fight, labanan niya, 'di ba? Para mapakita lang niya sa mga Filipino fans na talagang karapat dapat siya na maging pound for pound king, 'di ba? Tama ba ako mga kapenyo? O tama talaga ako, 'di ba? Dapat ganun talaga pag tinawag kang pound for pound. Kahit nga ultimo yung mga kapwa niyang Hapon, no? May mga talagang nagsasabi na rin na ba't hindi mo ba nilalabanan si Janrel Casimero? Talagang matagal ka nang hinahamon nun. Dapat naman talaga 'di ba? Para at least magkaalaman na. Pagka natapos niya yung tinik na to, edi kung sino-sino na makalaban niya, at least tapos na yung istorya nila neto ni Utol Janrel Casimero. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa pag-amin ni Casimero na matatalo nga raw siya neto ni Naoya Inoue kung aabutin nga sila ng 12 rounds. Pero pag na-knockout naman daw niya ito si Naoya Inoue, doon lang talaga iiyak ang kampo ni Inoue. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga penyo, at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.